ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask apology, forgiveness, pardon for all our transgressions and trespasses. Father, bless our benefactors, partners, donors, the people who work with me behind of this ministry. Protect them, bless them, empower all of them, Father. As I pray that you may bless our Roman Catholic Church authorities, bless our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations in some towns. Bless all our towers, frequencies, hookups, modern equipments. Bless our satellite ministry, the Cebu Catholic Television Network. Father, bless all our staff, management, with Boston Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia, protect them, bless them, inspire them, and the closest people in my heart to work with me at the back of the camera. Panalangin ni Amahan. As I pray, Father, for more abundance, favors, blessings, healing, miracles, prosperity, surprises, open doors, privileges, to come to each one of us. As I pray, Father, panalangin ni ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsun sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, all our sins. Please, Father, dissolve. As I pray that you may touch each one of us one by one. In Jesus' mighty name, labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa sa baga sa kidney, reproductive organ tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, psychological problems, emotional problems. Please, Father, restore us into good health. Kill us. Veni Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria sa Rosary, pray for us. Sa may kanghil, markangilis ka tanang protect us. Pedro Apostol, ug tanang apostoles, iampo mi. Jose Mascriba, Thomas de Aquinas, Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry for the least fortunate. Saint Teresa of St. Jesus, pray for our loyalty to God. Sa Bagay Santa Ana, San Vicente, Fra San Roque, Isidro Labrador, Dori Padua, San John of the Cross, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo, Kamumot, Pulos, and Patrick Biton, all venerables, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos Kapitulo 5, 21 ngadto ug 43. Ang anak ni Jairo ug ang babae nga mihikap sa biste ni Jesus. Unya mibalik sa Jesus pagtabok sa lanaw ug didto sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita gaginganlag Jairo sa pagkakita niya kang Jesus mihapa siya sa tiilan na Jesus nagpakiluoy sa pag-ayo nga nag-ingon, ang akong anak nga babae nasakit ug naglisod na, adtuain taon siya ug ikapa aron mamaayo. Umikuyog si Jesus kaniya, daghan kaayong mga tao ang miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya.
Day usa ka babae nga nagantos tungod sa pagsigdugo sulod na sa napulog duha ka tuig. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor, naurot na lang ang iyang salapi, apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. May grabe na hinuon kini. Nakadungog sa may tungod kang Hesus, busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo na Hesus. Unya mingon siya sa iyang kagalingon, bisan ug may kapan ko lamang ang iyang piste, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang biste ni Hesus ug biundang dayon ang iyang pagsigig dugo ug nabati niya nga naayo na siya. Diya gibati ni Hesus nga may gahom nga migula kaniya, busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong biste? Ang iyang mga tilun-an mitubag, nakita nimo nga nagpunsiso kanimo ang mga tao, unya nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong biste? Apan nagpadayon sa Hesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Tungod sa tabo kaniya, ang babae miduol nga nagkurog sa kahadlok o mihapa sa tiila ni Hesus o misugilon sa netabo. Unya miingon sa Hesus kaniya, anak, naayo ka, gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon, kay dili ka na magantos. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak. Nganong imo pamang samukon ang magtutudlo? Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan, hinuon siya ni Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya laing gitugutan, pagkuyog kaniya gawas kang Pedro, ug sa magsuon nga Santiago ug si Juan. Pagabot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang, ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Pidayon siya sa balay ug miingon kanila, nganong nagkaguliyang ug naghilak man kamo, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao, tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug inahan sa bata, ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gigdaan sa bata. Ug ang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, talitakum. Talitakumi nga sa ato pa inday bangon. Dadya ang bata nga nagpanuigon na pulog duha ka tuig mibangon milakaw. Ug labihan gayud ang ilang kaybulong sa tabu apan sa higpit ipayunuan sa Jesus sa dili pagsugilon kabisan kinsa may tungod niini ug isugo niya sila nga pakanon ang bata. Today, we are remembering St. John Bosco, priest, founder of the Salesians, who was born of a poor family near Turin, Italy in 18th century. When he was 9, he dreamed of an army of youngsters who first turned into ferocious animals, then into gentle lambs. His early years were most difficult, and so once ordained to the priesthood, he dedicated himself to the education of the young, founding congregations which would instruct youth in both the arts and the Christian life. He also composed pamphlets for the support and defense of religion. Legacy kini si St. John Bosco
became famous sa iyang mga tulungaan, labi nas mga kabataan, ng mga kalakinan, ngayang giugmad aron mahimong maayong tao sa katilingban nga atong gipuy-an. Kini si St. John Bosco, ang iyang advocacy focus paghulma aron ang mga kabatan-unan mahimong maayong citizen sa Dios ug nining kalibutan. This reminds is one of us to become builders, molders sa ubang mga tao sa atong palibot, sa atong pamilya, atos lang tabangan nga ilang kinabuhi mahulma, pinaagi sa pagpakita ug maayo nato nga palig-ingnan, pinaagi sa atong maayo nga gawi. Mo ni ang atong ikapresentar matagadlaw in order that other people will be influenced by our good examples. According to his biography, siyang kabatanon, labihan ang iyang mga difficulties, tough times, hard times, ang iyang experiences. Ug diha nakita ni St. John Bosco na kung kahoy pa, mas dindot kung bag-ong tanom, dasagan ko nabawog, maulian pa. Nagtuos John Bosco nga ang pagputli, pagtulid, mahitabo sa mga youngsters, sa mga young people, mga kabatanunan. Kay di palubasan, unlike mga adults, antitsabol na. Not all, but most antitsabol, unlike mga kabatanunan, nga titsabol. Muna ang iyang konsepto. Muna, in other words, kini si St. John Bosco may gugmaos mga kabatanunan. O ang iyang gibuwat, pagtabang ang kabatanunan, makabatog mahayag nga kapalaran. I would like to address this to all young, to all children, to all teenagers. Are you striving to become good every day sa inyong kinabuhi? Are you aiming to become good Christians, good citizens in front of our Almighty God? The saint that we are remembering today was focusing on his advocacy sa mga kabatanunan like you. Wa sila ing tubog-tuyo pagtabang aron ang kabatanunan mahipno niya nindot ang ilang pagtubo. Hopefully, St. John Bosco reminds all of you young people is kamuman ang iyang interest when he was here on earth, when I was still alive. Mag-remind ni nato ninyo na magkinabuhi na maayo kay matud pang Rizal. Youth is the hope of our fatherland. Pope John Paul II said, youth is the hope of our mother church. St. John Bosco, yan po to become like you. Ang imong interes, paghulmas mga kabataan, tabangi mi, nga mahimuming sama kadimo molder, builder, para ang ubang mga tao sa mong katilingban nga gipuy-an makabaton og maayo og nindot nga kapalaran. Pray for all of us for our healing, favors, blessings, miracles, prosperity in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Power line. To forgive is the highest, most beautiful form of love. In return, you will receive unfold peace and happiness, according to Robert Mueller. According to our power line, ang pagpasaylo mao ang pinakalabaw, pinakanindot
pinakamaanyag nga pamaagi sa paghigugma. Do you agree? Ang pagpasaylo mao kuno ang pinakanindot nga pagpadiyag sa gugma. In return, pagka mao ka mo pasaylo, you will receive untold peace and happiness. So ay na mong naigidumtan, gikasilagan, di ba ang tao nga inyong gidumtan gikasilagan becomes an artist in your minds, in your hearts. Why? Because the image of this person is constant, regular, nga mo come in sa imong utok o kasing-kasing. You are always remembering the person that you are hitting. Mao nang nahimo siyang artista sa imong kinabuhi. Sige kag handom, si kagisgot. Sige ka og kakitas iyang figura diya sa imong alimpatakan o kasing-kasing. People, ilit go ang maong tao. How? In what way? There's no other way. Gawas sa pagpasaylo. Based on study, you know what? Kining mga sakit nato, skin diseases, even fatal diseases, kining mga untreatable diseases, lisod tambalan, based on research and studies, tungod na kay wa sila kapasaylo, tungod kay dunay migaong silang galamhan nga kasilag sa ilang isikatao. Kabalo mo, pag masilag ta, magdumuta, dili ang tao nga atong gikasilagan may luoy, kita. Because hatred disturbs us and even corrupts our peacefulness, harmony, and happiness within us. Walay maayong ikakontribute ang pagdumot. Unang ilitgo ninyo. Another principle, God inspired me to reveal this to all of you also. Kung magdumot kas tao, tungod kay siya naghimog di maayo toward you. Timan itaw po na siya, like you, ikaw po masipyat mambug ka, makapasakit ka sa imong isikatao. Why not respecting the weakness of other people? Then, consider nga ingana po ka many times. Another divine wisdom came to my heart, to my mind, about hatred. Kung imong dumtan ng tao, and you will not reconcile with that person. In fact, the best revenge is to make your enemy as your friend. Ngano? Kundi ka makig-uli sa tao, or you will not love this person in a distance, di ka katilaw sa iyang kabuutan. Ang imong natilawan ang iyarang kasakit nga gi-contribute sa imong kalamhan, sa imong pagkatao. O nang forget, forgive, aron makatilaw pug kas kaayo sa maong tao. This is it. Magdumot mo hangtod subganan, di ka katilaw siyang kabuutan. Kaya mo gikabuutan ang imong kontra ba? Sa mga tao na pasakitin nyo, naagin ay kabuutan. Di ka katilaw pag di ka makiguli, di ka mag-reconcile, di ka makapasaylo nining maong tao. Manang aron di lang ang pains imo matilawan, pasayloa. Sooner or later, believe me, one way or in another, you know what, this person will do something amazing toward you in replacement sa sakit nga iyang gidulot, gi-contribute diha kadimo. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, occasional givers, thank you so much. Faithful givers, salamat ninyo. Like Burgal Store of Santa Lucia Trinidad with Toninora Galbi uban ni Angel sa Utah. Salamat kayo, Angel, sekretary ni sa atong higala, Attorney Nelson Anyula, associate with Attorney Sofronio Madruna, kauban ning Attorney Esther Escobilia, atong mga higalang mga lawyers nga every now and then atong gikahimamat, gikahinabi o di ko kabildo sa daghang mga butang. Then
Thank you also, Ramer og Mildred Bitangkor sa Abonatasya. Negosyante niya sa apartment, sa subdivision unit, sa Giuang, then groceries, the walking store of Gindulman, anas tabaan, those tulay. If you want to drop your hubs for this ministry, find Mildred Bitangkor. She's also working with us. One of the pillars of this ministry, usa ni sa ligi nato. Then, Dudong Lukring Baybay, yung apelido, nagtugan o gasa sila nagpuyo, dool pog Baybay, ang labing couple sa Garcia. Salamat kayo, usa ka magtutudlo sa Central Elementary School of Garcia. George Hila Kagampang sa Herbalife, negosyante sad. Sister Hilda, pagpalain ka. Dahil Judel Galindez, pagpalain. Empleyado ni sa atong health unit of Garcia. Jonathan Arlen Rabon, labing kopos, Anibungan Duero. Robert Leofi Labadan, Bungay Ilaya, silingan ni Medita, Ugipas, Kabunok. Uban ni Mrs. Lagi diha, apelido pa lang, Lagi, sige gisag paminaw nato, laging nakikinig sa atong programa. According to our informant, kining Bungay Ilaya, nagtap ni sa usas mga daghan nga nagsunod nining atong programa. Daghan mag-tune in, kadlawon pa until morning. Nagsunod sa atong wali. Salamat yan ninyo. Robert Leofi Labadan, ginikanan ni sa sakop ni Alma sa Bungay Ilaya Elementary School. Then, Dumi Judith Galinato, thank you. One sack of rice. Moraning Maribik Salazar o Piding Silingranis, thank you. Mga regular givers nato sa atong GD Kaligan Foundation Incorporated. Arnold Rosel Aldusa, thank you, Ma'am Rosel. Ma'am Rosel is also working with us. Nasa vitamin spray business. Romjic Rygoods, ilang model, Pariasinto, tanalang branches, gatingog ta. Kumusta Pariasinto? Keep tuning in. Ilang mga tindahan, gatingog ang atong wali. Josephine Olaguer, thank you. Natividad Alan Sabilla, Binkin sa Migraso, Tony Flor Codilia of Codilia Lumbers Supply of Gindulman, Bernal Family of Gindulman, grupo ning Inahang Irene. Salamat kayo, Inahan, for working. If you want to help me, approach Irene Aguilar. Makita ninyo sa Adoration Chapel o di sa simbahan everyday. Then, Tony Madira, Pride of Agna, salamat sa pahina. Tay Tony, pagpalain ka. Dorens Goldsmith, ug Litson King ng Bayan sa Pangdan. Crisons, sa Rose Guling Cookies, maunitig dupa. Pag nati artisan feeding, pinagpala. Doding Galindez of Copa Garcia, Polinar Galindez, kad Pastor Bao, Espiritu Limit, Osmundo Dalin, Delcio Bilio, kad Igar Capuno, Carmen Galindez, grupo ni Manggatago ni Ade Limit. Salamat. Manuel na Tiri Bantilan, Animo sa Pagkantagay, Boy Vincent Lido, Roldan Galarion, thank you. Primo de Taipa, then Ricky Jane, og Emmanuel Alma School, pamilya nimo, Taikos Day School, Lito og Ramon. Salamat. Juana Aboyba, thank you also. Then, thank you Frida Aboyba og E. Escobilia. Juana Arnel Makinano, Calix Tamplayo, with Giselle Makinano, thank you also. Haligi nato of Anda. Julie Grace Sandigan, Toraba Sisters, Misa Torino, with Chatsa, Manuel Firas, grupo ni Agaw Chupi sa Giuang. If you want to help me, approach Agaw Chupi sa Giuang. You can help us through this woman. Then, Julie Tigbas, Carlos sa Chicken Barbecue, Tapas Mormons, Kabilyong, Motor Shop, and Construction Supplier. Muna nag-supply nato sa atong project karon. Thank you, Bilyong. Then, Aslay Chicken, Barbecue ang Carlusa, Soriso de Cebu. If you want to rest at tumuslarapan sa Paraiso Rock Resort, kung gusto mo magpaanyag sa Dagway, ano mo sa Asibis Body Finish Gym, tanang klaseng beauty products, naa sila. Ilan ang gisampulan akong Dagway, o niya mag-workout mo sa Asibis Body Finish Gym. Keep praying for na Maria Kagampang with Tayboy na Duding, Sinid's Prayer, Sinay Maria, ano Bibian Umbaw, Global 1, Global 2, tayo din na tayatan, tapat sa Anda di Boracay,
For to the Golden, thank you, Mukoy, kipraying for this family, ubas mga danyido, ni Angel Christoph Kiara, o ilang anak, Christoph Jr., Philip Lungay, Isla Sibo, grupo ning Mananglina, Sibi sa Pundol. If you want to help me approach also Mananglina, akong iyaan. Natibid sa unia, Raljoy Galintes, Tungal Ligi, from Copa Garcia, silingang paribert sa CLC. Itong salon, silingang Naikura needs prayers. Yapin nyo gampo, Ais Castores needs prayers, Perina Galimito needs prayers. Bilo Isidra Ulayr, thank you. Pagpalain, tanang mga donors nato, salamat. Recent donors. As we in the month of January, I am appealing to all givers na please keep helping us. We need you. Altia displays the following. We have Pure Tablia, Pans Karuna Cookies ni Crisons, Peanut Butter ni Adonis, Itlog Maalat ni Sami Ugjiri. Then we have Floor Coffee, Beauty ni Edita, na libro na ako dito. Then Nobinahan o Sariwan, Groceries, or mo drop by mo doon ni sa atong municipal hall, fine Altia. Then we have also Litson Manok, You're Falling in Love at First Bite. And muluto mi ulos baboy, pato, pabo, limpo. Atong gibutang tanglad para mahimong healthy food ang atong giserve ninyo. I am reminding the public, pwede mo magpabook, pwede mo maghulat, magpaluto mo. Our workers are willing to serve you. Then, ang atong gi-deliver sa publiko nga lutong manok in courtesy of Cinderella Dressed Chicken, tapa ni mo Jinjin, ha? Fresh cooked chicken only ang atong gi-display sa atong Altia Litson Manok. Luto ay laging bago. I assure to that. That's my instructions to our workers. Unang salamat sa mga patronizers nato. Nakagitay suki kada adlaw for almost 6 months natong existence. Bata pang atong litsunan, yung nakita nako nga naanay mga nagmahal, misalig, o nakasabot sa atong adikain. Remember this, matagbayad ninyo sa inyong subscription fee, matagdonate ninyo ini amount for this ministry, Idsalakaran Closest Ministry, matagpalit ninyo sa negosyo ni Boss John o negosyo nining ubos ninyong alagad. Kuhaan na og gamay nga tipik percentage, believe me. Mandatory na ato nang gigahin para sa mga kapuspalad. I would like to remind all of you that we are practicing the culture of giving and what? Retrieving the practice in the Old Testament. Exodus 23 verse 22. Kapag mag-harvest sila, naslay abot, naslay kita, dunay bahin ang mga kabus. Naibahin ang kabus. Lahi po ng bahis Ginoo, nakibahin ang mga kabus. And that's what we are trying to deliver, to inform all of you. Nga ang abot nato sa panginabuhian sa atong San Miguel Cable Network, sa atong ministeryo, kung na ay mga magtabang, kuhaan nagtipik, gamay, tipuon, i-join sa mga volunteers, sa mga constant givers, ipanghatag nato ngadto sa mga nanginanglan. Mao nang by principle, my dear people, kining gitawag nato o donations ninyo, pagpalit ninyo niya inyong bayad sa inyong subscription fee, by principle, di lang kay na-entertain mo, nakakaon mo, nakatabang mo in broadcasting the gospel, nakapakaon pagid mo. Imagine ko ninyo how useful ang inyong monetary supports, inyong payments, inyong pag-purchase sa atong negosyo, pagtabang ni ining mong ministeryo.
why masayang, believe me, why nausik. Kaya ato ng kuwaag tipik, panghatag nato. And our outreach and feeding program will be done in Mahayag, Mabini, Bohol soon. Maraming salamat sa inyong mga pagampo, pagsuporta, ug salamat sa inyong pagsakripisyo. Labi na sa mga nagkampanya nato like Bibileksiones for more people to tune in, for more people to help. Si Bibileksiones na as public market, Gulayan section doong Quezon, Dos Karnihan, Dola Merspin, belated happy birthday, John Sahulan, sekretaryo sa general manager sa Buhiko, si Mr. Tan, atong higala usab. Happy birthday. Basta nang nag-birthday, pagpalain kayo. So, mauni siya. Salamat. Dutibet Restaurant, thank you for tuning in. Montiri, thank you. They told me nga sige sila og pamati sa atua. Niya, painitan, kinsay nagpatingog diya sa ground floor. Salamat. In other places also, daghan tag mga nag-tune in. Di lang nato ma-recognize. O nang pirmi ang Hagna, mo'y atong recognize. Tungod kay ang Hagna is like a city. People are coming here from different towns. Ang taga-Tagbilaran, ari na manglaag. Ang ninduta, no? Taga-sudad, ari na mulaag sa Hagna. Ngano? Kaya wa daw kalamay sa ila. Tinuod, wa pa'y cookies sa ila. Or wa tabliyas ila. Mao nang Hagna is a secret land, a unique land. Napagitay traffic light. Mao nang study our traffic light kay abtik ra maning mga taga traffic department. abtik kayo. Mao nang depresyon nga kita kay baw na. Mao na giingon sa balaod, ignorance of the law excuses no one. Because the law itself presumes that everyone knows the law. O nang di kaming wa ko kabalo. Ayaw ko siluti, ayaw ko ikiha, ayaw ko panisi. Yung balaod, no. You need to be punished because no one is excused, even ignorance. Kaya ang pagka-ignorante, sala, categorically speaking. Nga nung wa ka mo learn, wa ka magtuon, wa ka magbantay. Munang in favor natong mga katawan, I am informing all of you, study the traffic signs, the regulations, para walay penalty. Ato ng katungod. Because the law itself says, ignorance is not an excuse for any violation to be committed. Believe me, this is according to the civil law. Walay excuse bisan muhing kag wa kakabalo. So much for that. For all of you na nag-ampo, nagsunod, thank you. Uban ako, Engineer Ronnie Ampo, Boss John Daniel extends his greetings to all of you, his invitations to all of you to be part sa atong gibuhat nga upgrading, expansion, o mga advocacies nato sa GD Foundation o sa San Miguel Network. He is always encouraging you to be with us. Pagpalain kayo. Speaking of our gospel, this all about sa usa ka pangulo sa sinagoga nga mihapa nagpakiluoy tungod kay ang iyang anak himat yun. Makasabot ko ni ining maong amahan tungod kay ako sad akong unang anak namatay. My firstborn baby liwat nako ni panaw. Wa ray buwan ang gitagal nining kalibutana. Mao na kining pains sa usa ka amahan ang iyang kagug kabalakas siyang anak akong nabati usab nagpakiluoy siya ngadto kang Jesus Christ nakaluhian ang iyang anak.
Ngano tungod kay ang iyang anak himatyon, ang iyang anak agaw buhay, ug gani namatay. Pero Jesus Christ redeemed, resurrected the dead. Ningon siya, talita kumi, inday, arise, bangon. This reminds all of us, ang patay, kibanhaw ni Jesus Christ. It's one of us, kundi patay spiritually, patay po ang atong emosyon, psychologically. Atong lawas, buhi pa kay we're still alive and kicking. Pero believe me, sa atong dastag sa kapag kakita, daghantang mga blind spots, blind aspects itong kinabuhi. Daw patay na, dawa na, stagnant na kung tubig pa. You know what? God can redeem it. God can restore it. God can give back the life of whatever blind spots, blind aspects sa imong pagkaikaw. Kaya ang Ginoo is God of life. Ang Ginoo, Diyos sa kinabuhi. Because of that, I am declaring this to all of you today. Kung imong negosyo murag patay, kay very slow ang income. That's what I experienced for how many years. Very slow, ginagmay lang. Pero kabalo mo, kung imong iasa sa Panginoong Diyos, mamali akong prinsipyo nga mabalira ang dagas panahon. Ako happy na ta pag mo income ta ginagmay. Ngano, I do believe, mudako ra man na sumabot nga panahon. Sometimes we'll come to this kind of mentality. We want to surrender, we want to quit, we want to drop out everything, to close everything, tungod kay murag patay. Pero mao ba yan ay prinsipyo, pag beginner ka nga negosyante, imong negosyo murag ginagpatay, ayaw pag-expect nga mo kalit kag boom, ayaw expect ka na, kaya di na tinuod. Kabalo mo, my dear people, kung naguna-una ka, imong negosyo patay, imong pamilya murag patay, imong resources murag patay, even your profession is like a dead, your career, your disposition right now murag patay, na murag wa gid ba, nothing, useless, wala, drain, lousy, kay dili effective, wala kay nahimo, wa kay naabot mo nang imong kurso, profession patay. Nya usay magmay ka nung ikuha ka ng kursuhan, nya wala ba magamit according to you, ayaw ka goal. Ngano? Liman mo patay gibanhaw ni Jesus Christ. And this is my point. Unsay namatay nga aspitos tong kinabuhi, pwede man na banhawo ni Jesus Christ. Pwede man na tagaag kinabuhi ni Jesus Christ. Pwede man na niya hatagan og power in order that the dead aspects, spots of our individual life will become alive again. Kabalo mo, akong profession di ay educator man ko, pero wa man ko magtudlog academic subject. Nakatudlo ta 1 year sa Colegio Medalla Milagrosa, pero after that na-aware ko, na-reminded ko na di ginimoy akong kalipay magtudlog academic subject. Ang akong kalipay magtudlo sa Biblia. Kaya kini akong pagtuos Biblia, bag-o naman eh. Pero nga akong kurso, yun ka ng maestro ba? Educator. Ngauna na ko, mura magway kalamigitan sa kong gibuhat matagadlaw. But one day, I was reminded, ngaon sa learnings na ko, strategies, methodologies in teaching, akong na-apply, nagamit na ako in proclaiming the gospel of Jesus Christ. So, ang akong pagtuo nga murag way kwenta nga akong giskwelahan, kay dili sibo sa akong daily life, sayop day ko, I was mistaken. Mo ni akong nauna, sayop ang kurso nga akong gikuha.
Pero later on, naka-analyze ko nga, unsa akong learnings adto, na-apply na ko. This is what I mean. Sometimes, we misunderstood our individual life. Nga, murag, way kwinta ba? Patay, winungdan, bankrupt ta, daon ta, di ta kabangon, pobre na gid ta, daw patay. Nothing. Nonsense. Useless. Lifeless. But believe me, God has something to offer for all of us. And what is that? The power to resurrect, the power to give life sa tanang patay nga aspito sa atong pagkakita, sa atong kinabuhi. Basta mudangop lang ta diha sa iyang mga kamot. You know what? Kining amahan, gimon yang tanan para sa anak. Pero probably wa na mahimo ang doctors sa kalibutan. Ang last recourse niya, although pangulo sa sinaguga o sa sesmanakong tao, miduol siya ngadto ni Jesus Christ. He showed his humility, his humbleness in front of our Lord Jesus Christ. Kung wa pa masakit iyang anak, believe me, this is my analysis. Never and never that this leader of the synagogue of the Jewish community will approach Christ even mo hapa or mo luhod. No. He will not do it. But because of the disaster nga nitabo siyang pamilya, ang iyang anak agabuhay during this moment, kay later naman namatay ang anak, you know what? Thought this person to become humble. This reminds me, when I reflect the gospel, ng mga bidya nga nitabos tong kinabuhi, trahedya, problema, sakit sa atong membro sa pamilya, mga pagsulay, kasakitan, bankruptcy, ang atong mga kalisdanan, naligo tas daghang mga utang, you know what? Nya usay sipyata, masayop ta, makasata. All these things, you know what? Remind. All these things remind. It's one of us to become humble. That there are things in your lives that you cannot control anymore. Muna kitawag og uncontrollable things sa atong kinabuhi. Cannot be controlled anymore. Cannot be handled anymore. Cannot be managed anymore. Na mga butang sa atong kinabuhi na di na nato kaya. Oras amahan ba? He did everything. He had money, position, influence. Yang igamit to approach many doctors to treat his child. But you know what? At the end, nothing. Wala. Way gikatabang. Walay nahimo. Tungod kay naay mga butang sa itong kinabuhi nga mga uncontrollable. Di na nimo makontrol. Di na nimo mamanage. Di na nimo kaya. Bisa kung saan nimo gamit imong kwarta, imong fame, imong influence, imong gahom. All these things are nothing. Because there are events happening, circumstances, consequences sa itong kinabuhi that are uncontrollable anymore. Like the tragedy of this person, the leader of the synagogue, nga nahapa, nagpakiluoy, miluhod, at ubangan ni Jesus Christ. Ug mingon, magtutudlo, Jesus Christ, di na nako kaya. Akong anak, surrender ko na sa imoha. You know what? Ingon si Blaise Pascal, pinakanindot nga posisyon sa tao is when he kneels down. Because kneeling down is showing humility and humbleness. And God wants each one of us to see from us. Gustong Ginoo nga makakita sa gikan nato nga ingana ta. God wants to see you, to see from you that you are humble, that you are practicing humility in front of Him. Kaya ngano, ang ginumalipay, kung muangkon ka, nga naay mga butang, nga dili na nimo makaya. You cannot control all things. That there are many things around you in your lives that are uncontrollable anymore. Cannot be controlled. Bisang paggamiton imong capacity, potential, ability, money, influence, everything that you have.
wala mahimo kay naay mga butang na di na nimo makaya pa, di na nimo ma-manage pa. Now, if you have that kind of situations, if you have this kind of life, what you need to do is to approach Christ. Approaching God is showing humility. This is my simple meaning of prayer. Praying to God is a concrete manifestation of humility because Satan cannot afford to pray to God. Because Satan believes himself that he is like God. Isaiah 14:11-14. Therefore, if you will pray to God, God is happy watching you. Ngano, you are showing humility. Kay kini mong pagpangayo ug panabang usan ni kapag paila og humility. Di na pagpasayon. Kanang mga ikagpanabang, kanang may mga taong garbuso bisag mo na muna, di gyud mo sandig, di gyud kay gusto nilang ipakita nga kaya. Kaya sometimes dili man applicable. Mga ikagtabang kay nagpakita nga di mo kaya meaning humble na ka. Ug mao na dihas pagampo, pagpangaliupo ato bangas Ginoo, nagpadayag na sa atong pagkamapabsanon. Therefore, the more you pray, the more you show your humility. You got me? Mao nang kung sige kagampo, sige padayag sa imong pagkamapsanon. Unya, mao ra ba ni kalipay sa Ginoo? Na makit-an kang very humble ka in that way. You are always asking help, providence, favors, miracles, healing, prosperity in favor of you. Kalipay ra bagis Ginoo nga mudangop kaniya. Nya moangkon ka mudupa kasi mong kamot, mingka Lord, di na nako kaya. Have you experienced like that sa imong kinabuhi? Manidupa ka tubangas Ginoo, miluhod ka, nangaliya ka, mingka Lord, di na nako kaya. Kaya na mga butang nga di na nimo mahimo pa, di na nimo makontrol pa. Kaya ba mo unsay nindot na, isubmit na nas kay tasan, isubmit na nas Ginoo, itugyan na kaniya ang tanan. Mauni ang atong himuon sa adlaw nga kinabuhi. Everything that cannot be controlled anymore by your power, capacity, potential, by your energy, by your expertise, submit it to God. Offer it to God. Entrust everything to God. Like the father of the dying child, didto na sang Kristo midupa, mihapa, miyon sa Ginoo, magtutudlo, wa na ko'y lain pang mahimo. Ikaw na bi? Ikaw ni take over. Sus, maora ba gini kalipas Ginoo? Like a little child, Matthew chapter 18, it says, according to Jesus Christ, if you want to inherit the kingdom, live like a little child. Little child is very dependent sa ginikanan. And God wants us to become like a child nga sigig dependis iyang ginikanan. Gusto ang Ginoo nga kanunay tang nakadepende sa iyang mga kamot. Ang tanang di na nato makaya, utang, problema, kasakit, pagsulay, sakit, pagsulay, uban pa. Lah, sa iyahan na na-interest, ako bitaw. Bago pa malang ko naka-recover fully sa akong gibati, stress na pod, fatigue na pod, kayo say ang kong utok di na makontrol. Bisag unsa na akong nauna-un ba? Akong liog cannot be controlled anymore. Kalit nag-react. Akong lawa sometimes dili na makontrol. Na mga butang di na nimo makontrol. Kalit na bisan kaning atong lust, atong kitawag o human weakness nato sa flesh. Sometimes uncontrollable na. Atong dila sometimes uncontrollable na, di ta ka bantay nang libak na naot na, di kita ka bantay ba? Tumata. Tay mga aspetos tong pagkakita nga uncontrollable. Then, unsa may imong himuon kay di na makakakontrol na, ingnan Ginoo Lord, ikaw nay control akong problema Lord, sa imo na na. Akong anak Lord nay sakit, imo na na Lord. Akong asawa, akong bana nay problema Lord, imo na Lord. Akong mga igalang nay mga pagantos Lord, imo na Lord. Negosyo na ko Lord, ikaw ni bahala na Lord. Kabalo mo, pag makitas Ginoo, madungog Ginoo, ingana imong version, malipay baya siya. Ngano, niabot na ka sa point nga may give up ka, kay gusto ka
that there will be somebody to take over. Nya sa panahong dawn ta di man tao ang mo take over nga makahimo sa unsay wa nimo mahimo kundili ang Dios mao imong gituan. Mao ni ang nindot. Kabalo mo, sometimes I believe on psychology about drug problems. Kabalo mo namoy anak nga mga drug addicts, mga membros pamilyang mga bisyoso, mga kaila ninyo, minahal ninyo nga nalulong sa bisyo. Ingon ang usa ka expert sa psychology, let this person sink, patigluma sa unsay ang bisyo. Pag moabot na nga daw na tibugsok na, ni sink na, ni tiglum rag barko ba, nalunod na sa drug, sa bisyo, kanang tawahan na, makarealize na. Pero ang tao gali naglupad pa, wa pa mo tugpa, di pa nakabati unsay epektos iyang gibuhat nga mali. Kana bitawng illicit relationship, lami man na, tago-tago la, char-char, nindo, text-text, unsa pa diya. Mutana mo, kasuway man ka, brother. Kay bawa man ka, kasuway ka. Nya, unsa man po'y mahimo ninyo, mayong kugwa. Kung mayong kug-o, wa sa may mahimo. Basta kay bawa ko ana. Because people are telling me about that. Kay unsay gidili mo ilami. Oh, you know what? Tinuod ba yan na? Ang tao bitaw nga mag-char-char, tago-tago, uban pa, making illicit relationship, di pa nakabating mali. Pero magbunga na, mabdos na, disgrasya na, wa na magkadimao ang pamuyo, ibati nagkaulaw, mo ni gitawag og sinking, pagkatiglom ba? Anha pa ang tao mubati nga nanginanglan siya rescue. Kanang mitiglom na ba? Kay lisod sa ginawa ba? You got my point? Bisang tao naglangoy, pag mulutaw pa na, di pa man na mo singgit kayo, unya na nagturas ilaw, lisod na ginawa, ni sink na, ni tiglom na. Ana pa siya nanginanglan og rescue, kadi niya kaya di ay. If there's no one nga mobira niya, in order di siya mamatay sa ilawom sa tubig. When I'm talking about this, listen to me. Ingani ra ba ang tao? Dili makaamgo hangtod dili motiglom sa ilawom, sa bisyo, sa sala, sa binuang. Unya na makaamgo, maka-analyze nga mali yang gibuhat, pag motiglom na kanang nilala na, nagrabe na, naguba na, na-damage na. Yan na sa magnahinay o kaamgo human sa mitiglom. That is in psychology, and I agree with that. In the same manner, mao pa nahitabo sa tao nga unya na siya mo surrender sa Ginoo, pagtan-aw niyang wa na siya mahimo, daw na di niya kaya, nanay mga uncontrollable things cannot be handled anymore, mga butang nga di na niya makaya pa nga i-adjust, gunitan, di na niya kaya pa nga iyang atimanon siya makamot, anha pa na siya muhangad. Ngano kang ingana magidang tao, no? Unya pa ta mo surrender sa Ginoo muna na. Unsay nindot kaha kun atong himuong practice matag adlaw. Di ra kay panahog daw nakaanha pa kamo duol sa iyang makamot. Unsay nindot kaha kun every day let's do that as a practice, as a habit, ang pag-rely sa grasya sa panabang sa Dios. Mo ni gusto sa Ginoo ba? Di kay panahon ra musing ka, down ka. Dire sa panahon wa na kay mahimo, ana pa ka magkapakapas iya ha. No, mali na. Unsay nindot kun kada adlaw mingkapa kag wala. Pero imo nang himong habit ug practice nga siya imong dangpanan. Mas nindot. Compare kun ang Ginoo dangpanan ninyo muna na, lahi na ng istorya. What is better, what is best, you know what? This is just a sort of advice for all of you. Make God as your resort, not only in times of crisis, disasters, calamities of your lives, but every day. May problema wala, rely on God. Make Him as your resort, your recourse. Not only your last recourse, last resort, no. Do it as a habit. Kanang day by day, mao ni siya ang akong point.
nga gusto sa Ginoong i-build between you and Him day by day. Di kay kanang panagsara kanang muna-muna na. Niya ako nagtuo nga kining ato mga sakit, problema, suliran, mga di maayo ni tabus tong kinabuhi. Magtudlo nato ni sa pagpaubos. Mao nang hopefully ang tanang nitabo ninyong di maayos yung kinabuhi, it makes you humble. Kay kung wa pa ka mahumble, God will permit more disasters, trials, tragedies in your lives. I am not threatening you. I am not cursing you. People, listen to me until you will surrender to Him. Hangtod mo surrender ka, di ka undangan niya. Og tugot, di siya author. Tugutan niya ang problema, kasakit mo, asmag nimo. Until mo yung ka, Lord, di na ko kaya. Pero karon na mo'y kasakit problema, then until this time, you are full of pride, you never come back to God, you never rely on God, you never approach God, you never pray to Him. Ang Ginoo motugot, dagdagan pa ng imong kasakit problema, nga naman, kay gusto sa Ginoo, nga makarealize ka nga, kanang tanang pangitabong di maayo nimo, iyan ang gitugutan, kay tudluan ka, nga magpaubos sa iyang atubangan. You know what? Mo ni gingon, one stone hits two birds. Our gospel is like that. Usa ka pangitabo, dunay duha kadagkong hitabo. Usa ka pangitabo, one event produces two big events. One stone hits two birds. Usa ka bato, igug duha ka langgam. So imo na. Mo ni tabo. Si Kristo samtang galakaw sa dalan approaching sa dapit diin tuang balay niining pangulos sinaguga, while people are gathering toward him, naiusa ka himatyong babae naghemorrhage, miduol, mihikap, miya naayo ra bagyod. Meaning kining nahitabo sa babaeng naghemorrhage ug kadtong milagros bata nga nabanhaw, usa ni ka hulagway nga ang Ginoo pwede di ay maghimog milagro, dunganon tanan, he can do it. Then another thing to be considered, kining babay gimilagruhan tungod kay iyag yung gipaninguha, exerted efforts to touch the cloth of our Lord Jesus Christ, tungod kay nagtuo siya kung makahikap siya maayo. I agree with this. Healing, miracles, abundance, favors are possible in our lives once you will it. Mingka mahitabo na, mahitabo ginani mo, basta moingon kag mahitabo. Meaning something will not happen to you once you are negative. One of the reasons why people are filled, palpak, masayop, are not achieving their dreams in life because of their mindset, negative ilang utok. Pero kung positibo ang tao, if he wills it, then later on, he or she can do it. This is also designed sa atong mga pangandoy nga milagro, panalangin, pabor, katingalahan, surprises, abundance sa atong kinabuhi. All these things will happen to each one of us once you will it. Kanang yung mayang ka ba nga, mahitabo gini nako, tuhuan gini nako ni, hook or by crook. This will happen to me. I will become like this. Mao ni ang utok o kasing-kasing ni ining mong babae. Iyon siya magkinaunsa. Bahalag unsay may tabo. Muhikap ko sa biste ni Jesus Christ kay mao ni akong gituan nga maayo ko. You know what? Jesus turn around yung sakin sa makeup nako. Ang babae nahadlok kay siya man. Yan sa babae ang imong pagtuo, may naghinlo nimo, nag-ayo kanimo. Unya
Ayaw na pagpakasala. La pagbag-o na. Muna ako mo to, sometimes ang sakit nato ipikto sala. Muna pagpatawag ang pari para confession, para hilog, imbis yun, mubangon, kaog lugaw, maulian. Imbis ang uba, nalipay ng himatyon, kay ito na to'y bahandi. I'm just joking. Na bahanding mapaabot, naguol. Kaya nabuhi man tungod sa power of healing, sa anointing of the sick, confession, or viaticum. Pagpakaon, final nga pagpadala sa lawas ni Kristo through the Eucharist. Tama ba? Not mistaken? You know what, mother people? My point is like this. Ang babae na ayo tungod kay siya, wa pagali kahikap, nagtuo. Gusto kag milagro? Panalangin, pabor, grasya, tuwi. Nga moabot ni mo na. Declare it day by day sa imong kinabuhi. The woman declared it prior to her what he called arrival at the center of the crowd. Layo pa siya, misya. Musugot og sa dili ang panahon. Makahikap lang ko sa biste ni Jesus Christ. Maayo ko. Wa pa siya kahikap, pero iyan ang gideclare. You got me? Kanang pag-declare nato sa unsay gusto may tabos tong kinabuhi is very important. It matters. Because it's all about your conviction within. Ideklarang milagruan ka. Ideklarang masulbad imong utang. Ideklara nga panalanginan ka. Ideklarang mulambo ka. Ideklara nga naay abundance sa imong kinabuhi. Ideklara nga imong mga anak makabatog maayong kapalaran. Ideklara nga proteksyonan ka sa Ginoo magkinaunsa man. Ideklara nga di kabiyaas Ginoo. Declare it and believe on what you are declaring for. Believe on what you are telling, what you are professing. Believe sa unsay imong gituan. Tuo ang unsay imong gituan. Believe on what you believe. You got my point? Kanang tuo ginang unsay imong gituan ba? Unsay imong conviction. Tuo nga may tabo ginan nimo. Because I believe on this principle of life. You cannot win with a defeated mind. Everything will come only to those who have positive mindsets. Good things will come to those who are positive in their thinking. Monang today, this woman reminds all of us to become positive. And this woman reminds us to declare everything in favor of us from God, that it will come to us soon or later. Believe on what you are believing, on what you are declaring. Believe on what you are dreaming. And believe me, God will grant it in favor of you. Tungod kayang Ginoo muhatag sa tao ug pabor, labi na ko nakita niya nga pirti kadako ang iyang pagtuo. Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your really provider sa miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo, other people, nga maabot unta sa inyong kasing-kasing ug alimpatakan nga kining Ginoo malipay kung makita niya nga siya mo imong gihimong last recourse sa imong kinabuhi, sa imong pagkatao. Unya, mas tindot kung dili lang siya last recourse. Do it as a habit day by day nga siya mao ang imong gihimo nga dangpanan matag karug unya sa imong pagpanaw nining kalibutan nga imong gipuyan. Ako magampo nga unsay imong gipangayos Ginoo imo nang i-declare, imo nang i-profess nya tuwi. Kay kung nagtuo nga unsay imong gituan nya imo ginang suportaan sa imong efforts like the woman, may tabo na sa imong pagkatao. As I declare healing, miracles, blessing, prosperity, favors in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa langit nung inahan, Mama Maria. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been far. Let's do it. God loves you.